Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kung kayo po ay bago, huwag kalimutan mag-subscribe. Pag-usapan natin, mga kaibigan, mga kamunting tinig, mga kababayan, itong mala-immature na mga pahayag ng mga Duterte diehard supporters tungkol po sa kanilang reaksyon sa ginawang statement ng ating mahal na Pangulo sa harapan ni US President Donald Trump nung nagarap ang ASEAN-US Summit na kung saan nagbigay po ng pahayag na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sadyang binigyan niya po ng diin na nalalagay po sa panganib ang buhay ng mga Philippine personnel, particularly po doon sa hanay po ng ating mga Philippine Coast Guard na dahil may mga banggaan, may mga habulan, may mga intimidation, may water cannon, at kung ano-ano pang mga agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea. Dapat makakuha po ng suporta ang ating mahal na Pangulo. Pero sa halip na suportahan nitong mga demonyo na ito, na mga makikitid na utak ng mga Duterte diehard supporters, abay, binatikos pa nila. Dahil po parang naghahamon daw po ng away, ng giyera, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba pwedeng sabihin ng ating Pangulo kung ano po ang totoo na mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea, regardless kung may kaalyado man dyan or kaaway ang China? Hindi naman po naghahanap ng kakampi ang Pilipinas. Bagkus pinapaalam lang ng Pilipinas kung ano ang situation ng ating mga kababayan, ng mga Philippine personnel po natin dyan po sa West Philippine Sea. Dahil biktima po sila ng Chinese aggression. Pag binangga ng China ang barko ng Pilipinas, winater cannon, hinahabol, ini-intimidate, walang reaksyon na matino itong mga Duterte diehard supporters. Bagkus parang tuwang-tuwa pa sila dahil ganun daw po yung outcome ng pagiging matapang ng ating mahal na Pangulo. Ano pala gusto ninyo? Maging duwag ang Pangulo? Katulad ng kaduwagan ni Mr. Rodrigo Roa Duterte nung siya po ay nakaupo bilang Pangulo ng ating bansa, na pinabayaan niya na samantalahin tayo ng China, na kung saan samantalahin ng China ang kahinaan ng ating mga Philippine personnel sa West Philippine Sea. Ngayon, lumalaban po ang ating Pangulo, and take note for the information of the Duterte diehard supporters na mga negatibo sa bawat galaw at trabaho ng Pangulo. Wala silang kakontentuhan. Hindi nyo ba alam na ang interes po ng Pilipinas ay interes po ng buong mundo yan? Naturalmente na bilang miyembro ng ASEAN, ipaalam po ng Pilipinas dahil unang-una, klaro naman talaga na mayroon po tayong karapatan dyan. Hindi po tayo nang aangkin ng teritoryo ng iba. Ipinaglalaban po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos bilang representante ng sambayanang Pilipino ang ating karapatan. Anong gusto ninyo? Sunod-sunuran lang tayo sa kung ano ang ididikta ng China? Abay, hindi naman po pwede yun. Maaring ang Pilipinas at saka China ay magkaibigan sa ibang aspeto. Pero hindi pwedeng saklawan ng China kung ano po ang paninindigan ng Pilipinas dyan po sa West Philippine Sea, dahil yung atin lang naman dyan is yung bilong po sa ating 200 nautical mile. At tandaan po ninyo mga Duterte diehard supporters, ipinaglalaban po ng ating Pangulo kung ano din ang interes ng Amerika. At ang interes ng Amerika sa West Philippine Sea ay freedom of navigation. Mga bahala na kung magkaibigan man yan ang China at saka ang Amerika. Ang importante dito, wala pong mag-suppress. Wala pong mag-suppress mga kamunting tinig, okay, sa pahayag ng Pangulo na parang nagpo-provoke ng war. Masama po yun. Hindi po nang aaway ang Pangulo dito. Hindi po nang hikayat ng giyera ang Pangulo dito. Pwede ba kayo na mga traidor kayo? Suportahan yung presidente. Instead na suportahan ninyo, abay naku, binatikos pa ng binatikos
Nagyabang daw ang Pangulo, nagsumbong daw ang Pangulo, yan tuloy, marami daw po nung nag-react. Abay, kahit mag-react pa yung ibang ASEAN country, alam po ng kaalyado ng Pilipinas, talagang pinaglalaban po hindi lamang ang interes ng Pilipinas dyan, kundi ang interes ng mga nakikinabang dyan sa West Philippine Sea. Dahil hindi po maganda ang balak ng China. Hindi po maganda ang balak ng China at alam mo, ang mga Duterte de Had supporters, pinamukha na kawawa daw si PBBM doon sa ASEAN Summit. Na out of place daw po ang Pangulo. Kaya lahat-lahat na lang, pati ba naman yung statement ng Pangulo, isinisisi nila yan yung zero tariff na ibinigay. Na hindi po nakakuha ng ganong pribilehiyo ang Pilipinas doon po sa tatlong bansang nabanggit na ASEAN country na kung saan ay pinatawan po ng zero tariff sa iba't ibang proyekto ng Amerika. Diskarte ng Amerika yun eh. Part po ng kanilang tinatawag na economic policy yun. Tayo naman, iano din natin yung diskarte natin na tama, na wala tayong inaapi. At yan po ang prinsipyo ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So ano pala gusto ninyo mga Duterte de Had supporters? Hahayaan na lang. Walang statement ang gagawin ang Pilipinas. And ASEAN is big opportunity. That's a proper venue para sabihin mo kung ano po yung tunay na nangyayari. Dahil napaka-aggressive po ng galaw ng China sa West Philippine Sea na kung saan tama naman yung punto ng Pangulo, nalalagay sa panganib ang buhay ng Philippine personnel. Kasama po dyan, every time na lang po, mga kamunting tinig, na magkaroon po ng tinatawag na operation, mag-resupply mission ang ating mga PCG dyan. Naku, grabe. No? Binabatikos pa ng kapwa natin Pilipino. Anong klase yon? Parang hindi naman po maganda yon. No? Parang hindi naman po maganda na instead suportahan ninyo ang narrative ng presidente, abay minaliit, inalipusta, minamasama. So ano bang gusto ninyo? Tatahimik lang ang Pilipinas? Hindi na magsasalita? Hindi na tayo magre-react sa napaka-aggressive na galaw ng China sa West Philippine Sea? Hahayaan na lang natin yung kanilang pangbubuli? O tayo nga, binansagan nga ang Pilipinas na binubuli daw ng Pilipinas ang China. May kakayahan ba ang Pilipinas mangbuli? Akala ko ba maliit lang na bansa ang Pilipinas? Tapos ngayon, yung maliit na bansa pa ngayon ang binansagan at pinaratangan na ng bubuli sa China na napakalaking bansa yun? Na maunlad man kaya na bansa yun? Powerful man kaya yun? Pagkatapos, ipapamukha pa ng Pilipinas pa yung may kasalanan, Pilipinas pang nang bubuli dahil po sa pahayag po ng ating mahal na Pangulo. Tanungin ko kayo, mga Duterte de Had supporters, against doon po sa pahayag at binigyang diin po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa harap mismo ni Donald Trump, presidente ng Amerika, kasi during that time, nagkaroon po ng ASEAN-US Summit. Aside from the ASEAN Summit. At dami pa kasing mga maliliit na mga summit ang mga nangyayari. May mga bilateral talks. So ano po yun mga Duterte de Had supporters? You don't have any conscience to disprove? By simply disproving, discrediting the statement of Pangulong Bongbong Marcos? Ayaw nyo pala maging matapang ang presidente na hindi naman po naghahangad ng giyera? Para sa akin, nung nireview ko yung statement ng ating mahal na Pangulo, hindi naman po provocative yun. At tama po yun. ASEAN is the best venue for the Philippines, no, to inform the whole world that this is what happened. This is the action of Chinese government in that particular disputed area. Hindi po pwede magtatahimik tayo. Regardless yung anuman ang maging reaksyon ng China at yung anuman ang maging reaksyon ng kaalyado na bansa ng China sa ASEAN, depende na po sa kanila yan. Ang mahalaga, naging matatag ang paninindigan ng ating mahal na Pangulo na mayroon po talagang tinatawag na agresyon dyan sa West Philippine Sea at kagagawan po ng Chinese government. So, may mali ba doon sa ginagawa ng Pangulo? May mali ba na ipaalam sa mundo yung panggagago at pang-aalipusta ng China dyan
sa West Philippine Sea na ang biktima po ay ang mga kababayan po ninyo, mga Duterte de Jihad supporters. Concerned pa kayo sa kapakanan ng China, samantala, ang kababayan ninyo, hindi nyo nakikita yung hirap na maghabulan, hinahabol sila, sakay ang mga maliliit na mga bangka, and then binabangga pa, nasisira yung mga barko dyan ng Pilipinas. Oh, and then, hinahabol, wina-water cannon, nagkaroon pa nga ng laser. So, I don't know where you came from, Duterte de Jihad supporters. Pero para sa akin, best po ang ginawa ng Pangulo. Yung tapang ng Pangulo para ihayag kung ano yung gustong ihayag ng mga Pilipino, no? Hindi po dapat i-discredit natin yun. Bagkus we need to be proud, no? We need to be proud. Kailangan magiging proud tayo dahil ang paninindigan po ng ating leader ay nasa tama. Hindi po ito baluktot na prinsipyo, mga bobo at tanga na mga Duterte de Jihad supporters. Ang sarap ninyo ang sarap ninyo prituhin sa sa yelo. Mga alinganga kayo.